Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay bumabalik sa pangkaraniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan, ika-14 na linggo. At sa ating pagninilay, nais kong balikan ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa. Ito po ay hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Magandang pagnilayan sapagkat ang kanyang binibigyang diin ay ang kahalagahan ng krus bilang lingkod ng Diyos. Magandang pagnilayan sapagkat dito sa ating parokya, ang ating patron ay si San Pablo ng Cruz, kung saan sa kanyang buhay binigyan niya ng importansya ang pagdedebosyon, ang pagsunod sa halimbawa ni Jesus na Panginoon hanggang sa krus. At iyan yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Kung mayroon man akong dapat ipagmapuri, kung mayroon man dapat akong ipagmayabang, yan ay ang krus ng ating Panginoon. Sapagkat sa krus na yan, tayo ay naligtas. Sa krus na yan, tayo ay nabigyan ng panibagong buhay. Sapagkat kung iisipin nating mabuti, sa buhay na mayroon tayo ngayon, patuloy at paulit-ulit tayong nagkakasala. At sa ating pagkakasala, tayo ay parabang namamatay. At tayo'y nabibigyan lamang ng panibagong buhay kapag tayo ay lumalapit sa Diyos at humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagkukumpisal at inilalapit natin ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos mula sa sitwasyon ng kamatayan, tayo ay muling binubuhay ng ating Panginoon. Muling binibigyan ng panibagong pag-asa. Kaya nga, napakaganda ang pagninilay na sinasabi sa atin ni San Pablo. Kung meron man akong dapat ipagmapuri o ipagmayabang, yan ay ang krus ng ating Panginoon. Sapagkat sa krus na yan, tayo na bumagsak at namatay sa kasalanan ay muling pinagkakalooban ng panibagong buhay. At dapat din nating tandaan na ang krus na yan ang pinakasimbolo ng ating pananampalataya. Na dapat bilang mga binyagan, ang sentro ng ating pananampalataya ay naririyan sa krus na yan. Na bilang mga binyagan, bilang mga lingkod, nariyan sa atin sana ang pagnanais na yakapin at tanggapin ang krus na binibigay ng Diyos sa atin. At bilang mga lingkod, dapat malinaw sa atin kung ang pinaglilingkuran natin ay si Jesus na ipinako sa krus. Ganoon din dapat yung naisin natin na mangyari sa ating buhay. Yakapin ang krus, tanggapin ang krus, at kung kinakailangan, maipako sa krus katulad ng ating Panginoon. Hindi tayo sanay sa hirap. Ayaw natin ng nahihirapan. At sa katotohanan, ayaw natin ng krus. Paano yun? Ako
na lingkod ng Diyos ayaw sa krus? Hindi yata maaari yun. Hindi ako matatawag na tunay na lingkod kapag ayoko ang krus. Maglilingkod ako basta't masaya tayo. Maglilingkod ako kapag maganda yung nangyayari. Maglilingkod ako kapag yung gusto ko ang masusunod. Yung schedule ko ang susundin. Maglilingkod ako hanggat yung gusto kong makita, mangyari at maranasan sa samahan ang siyang mangyayari. Pero kapag may hirap, may sakripisyo, kapag kinakailangan ng maraming mga pagpapawis, hindi ako pwede. Matanda na ako. Senior na ako. Hindi na ako pwede dyan sa mga ganyang mga pagsasakripisyo o pagpapawis o dyan sa mga gawain na napakahirap. Hindi na ako pwede dyan. Kayo na lang dyan. Pero pag may party, ang aga-aga. With costume, with complete attire and accessories. Ano ba yung kaisipan natin sa paglilingkod sa Diyos? Kaya napakaganda itong ipinapaalaalang ito sa atin ni San Pablo. Mga kapatid, sabi niya, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya nating dapat ipagmapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus ang sanlibutan, tayo ay patay para sa atin at patay para sa sanlibutan. Ang mahalaga sa ating pamumuhay, nananatili tayong tapat sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, bilang mga lingkod, bilang mga binyagan, hindi yung gusto mo, hindi yung gusto ko ang dapat masusunod. Bilang mga binyagan, bilang mga lingkod, dapat malinaw sa atin ang masusunod ay ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos. Di ba yun yung dinadasal natin kapag dinarasal natin yung Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para nang sa langit, at kasunod pa noon, sundin ang loob mo. Kaya nakakahiya kapag ako'y pari pero ayoko nang nahihirapan. Nakakahiya na ako ay pari pero hindi ako marunong magwalis man lamang ng simbahan. Nakakahiya na ako ay pari ni ayokong magbuhat ng mabigat dahil ako'y mahihirapan. Dapat malinaw sa akin
nung ako ay nagpari, susundan ko si Jesus hanggang sa krus. At kung kinakailangan, magpapako sa krus. Yun ang ibig sabihin ni San Pablo. Matuto tayo sa halimbawa ni San Pablo. Niyakap, tinanggap, at talagang ibinigay niya ang kanyang buong sarili sa paglilingkod kasama ang maraming sakripisyo, paghihirap, at maging ang pagkapako sa krus.